po, nung sinulat po namin yung awitin niya, especially po ako, nung sinulat ko po yung awitin na yan, ang iniisip ko po lagi ay dahil po sa tinapos na gawa ng ating Panginoon, ay tayo po'y kumpleto na. Amen. Naniniwala po ba kayo na pinalaya tayo ng Panginoon? Na tinubos tayo ng Panginoon? Na ang kaligtasan natin sa Panginoon ay kumpleto na at sigurado sapagkat siya'y namatay sa krus. At alam natin, pagkatapos sa ikatlong araw, siya'y nabuhay ng muli. Amen? And this is the sure thing. And this is the key that ating sinaselebrate every Sunday. Na kaya natin nasasabi na sa ating negosyo, sa ating katawan, ang kagalingan ay dumadaloy sapagkat tayo kay Jesus ay kumpleto na. Amen? Pwede mo ba nating awitin natin bago tayo mag-communion ngayon? Before we celebrate the finished work of Christ, we are saying, Lord, na pinalaya na tayo ng Panginoon, tayo tinubos man. Pinalaya, tinubos, pagpapalay, sumunod, kaligtasan ay sigurado, kay Jesus ako'y kumpleto. Pwede po ba yung puso natin sumisigaw? Sabihin natin sa kaway, pinalaya, ako'y pinalaya, ako'y tinubos, palay, sumunod, kaligtasan ay sigurado, kay Jesus ako'y kumpleto na, kay Jesus ako'y kumpleto na, kay Jesus ako'y kumpleto na. Salamat Panginoon sapagkat kinumpleto mo po kami, O Diyos. Bago kami patuloy na sumamba, Panginoon, sa iyo, ay alalahanin po namin sa hapon pong ito ang tinapos mong gawa. Inaalala po namin ang bawat latay mo, Panginoon. Ang bawat latay na natamo mo sa krus ng Kalbaryo. Inaalala po namin ang bawat sugat, pasakit, Panginoon, paghahamak na dinalan at ipinutong sa iyo, Panginoon, upang kami ay maligtas. Inaalala po namin na ang lahat ng aming kasalanan na nasa krus at napakong kasama mo. Kaya sa oras po na ito, we are experiencing the best result of that finished work, and that is the righteousness na nagmumula po sa inyo. Hindi po ang aming sariling righteousness, kundi ang righteousness mo. And as we partake, dalangin ko po, we are saying over this body that we are healed. Ano man ang karamdaman na meron kami, ano man sakit na meron kami, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we are declaring na kami po ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Hindi po ang aming katawan na magdidikta kung ano ang meron kami, kundi ang pananampalataya na nasa born again spirit namin, Panginoon. And we are just want to thank you, Lord. We just want to acknowledge you, Lord. At hayaan ko na sa oras po ito, habang nagpapartake po kami at patuloy na sasamba sa iyo, ay patuloy po na may puso kami ng pagpapasalamat sa mga tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo. Church, let us partake. Jesus, we are just resting into your love, O God. Kaya sa oras po ito, yumakap ka, Panginoon. Hayaan mo na sa oras na ito, na yung kapaguran na daladala namin ay ipato namin sa iyo, at ang kapahingahan na nanggagaling sa tinapos mong gawa ay maranasan ng bawat isa. And we just want to pray you, Lord, na sa oras po ito, as we listen to your word, as I deliver your word, Holy Spirit, speak to us. Ikaw po ang aming great teacher. Ikaw ang aming magpapaunawa sa amin ito. At bigyan mo po ng power ang bawat isa upang patuloy po na ano man ang matatanggap namin, ito po ay magkaroon ng application sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Ito po ang aming nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan na po natin. Come on! Palapakan po natin ang dakilang Diyos! To be back. Amen. It's nice to be back. At patuloy po na makapagbahagi ng mensahe po sa inyo. Amen. Salamat. We appreciate Pastor Nove na nag-take over last Sunday. Dahil po nandun po kami, we are doing the ministry, the other ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And then we just want to appreciate our God sapagkat tunay po na nagbigay po siya ng
kalakasan, probisyon, lahat-lahat na po, tunay po na yung awitin natin kompleto, ay tunay po na nagkakaroon ng manifestation po sa buhay po namin. Amen? At yun po, natapos na po ang Ganap Worship Series album. Amen? Purihin nga po natin ang Panginoon. Salamat po sa patient nyo. Dahil alam nyo naman po kapag may ganun, medyo nag-focus tayo ganun. And ngayon po, ang church na po muli yung natin, 100% yung focus po natin. At ang nakakatuwa po nun, every time we preach and we share the gospel of Jesus Christ, meron po tayong mensahe sa pamamagitan ng awitin na pwedeng baunin ng mga tao. Amen? So excited na po ba kayo sa mensahe ng Panginoon sa oras na ito? Sabihin nyo nga sa katabi, excited ka na ba? Amen. So ngayon po, last Sunday po, alam ko ang tinalakay po ni Pastor ay yung seven last word. Ha? At dalawa lang ka? Isa lang. Amen. Ano nyo na lang po yan, basahin nyo na lang po yan. Dahil po, gusto ko po mag-focus. Dahil po, ang tuwing mahal na araw po, or tuwing Holy Week, we celebrate as a Christian, tayo po ay nagsiselebrate ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Actually po, dapat nga po, next to Christmas, dapat po may ganong dakilang celebration din po tayo. We will celebrate. Bakit? Kung hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na nga muli, wala po ang ating pananampalataya ngayon. Amen? Sapagkat sa lahat ng tinatawag na Diyos, namatay po ba sila? Yes. Nilibing? Yes. Pero si Jesus lang ang muling nabuhay. Kaya ang kapangyarihan ng sinabi ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay totoo. Kaya sa oras na ito, pag-uusapan po natin ang salitang, it is finished. Amen? It is finished. At ngayong taon, ano po ang taon natin ngayon? Ano po ang vision natin sa taong ito? This is the year to complete. At ito rin po yung mensahe ng sinabi ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, nang sinabi niya, Tetelestai, it is done, it is finished, it is completed. Amen? Wala po siyang gawa na hindi tinapos. Kaya tayo po ay nakakapahinga. Yung inawit natin kanina sa pamumuno ni Brother Dan, kaya tayo nakakapahinga sa Panginoon sapagkat tapos na. Amen? Kaya nga po, ang sabi po dyan, sa 1 Corinthians chapter 18 or 1 verse 18, for the message of the cross. Sabihin nyo nga po, message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved. Sino po dito maligtas na, tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas? It is the power. Sabihin nyo nga po, power. Sa Tagalog po, sapagkat ang mensahe ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ibig sabihin yung hindi pa po nakakilala sa Panginoon, hindi pa tumatanggap sa Kanya. Ngunit para sa ating mga naligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya po yung mensahe that we bring every Sunday here in this pulpit is yung finished work of Christ, the message of the cross. Tignan niyo po ito kung gaano kadakila po yan. Sabi po sa Pahayag 13:8, lahat ng naninirahan sa ibabaw ng lupa ay sasamba sa Kanya. Bawat isang ang pangalan ay hindi nakasulat sa balumbon ng buhay ng korderong pinatay mula pa ng likhain ang... Paano nangyari yun? That Jesus Christ was died on the cross bago pa mangyari ang buong mundo. Pero kailan po, ano po ba nauna? Nilikha ang mundo o namatay si Kristo? Nilikha ang mundo. Pero sabi sa pahayag, namatay na ang si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo bago pa likhain ang mundo. Paano nangyari yon? Dahil kailangan po nating maintindihan, siya po ay Diyos. Wala siyang simula, wala siyang gitna, wala siyang wakas. Para maunawaan natin itong Diyos na walang simula, gitna at wakas, pumasok siya sa timeline natin. At ipinakita niya yung pagkamatay. Nagulat po ba ang Diyos nung tayo nagkasala? Nagsabi ba ng Diyos, nagkasala ang tao, paano gagawin natin? Hindi. Kaya nga siya Diyos. Alam niya nang magkakasala ang tao, bakit alam na ng Diyos? Kung alam ng Diyos na magkakasala ang tao, bakit pa niya hinayaan? Diba? Kasi hindi niya pwedeng saklabuhin yung kalooban ng tao. Hindi pwedeng pakialaman ng Diyos ang kalooban ng tao. Hindi pwedeng niyang baliin yung pagka-Diyos niya, yung nature ng pagka-Diyos niya. Pero hindi pa nagkakasala ang tao, pinuvide na ang solusyon.
ang hamon ko po ngayon, kung may problema kayo ngayon, pero inihanda na ng Panginoon ang solusyon sa problema mo. Amen? Ganun ang Panginoon. Nakikita niyo po, kaya nga po dyan, kung pag-aaralan natin sa word study, the Lamb that slain from the foundation of the world, pumasok siya sa time frame natin, si Jesus, kasi siya ay Diyos, tama? Pumasok siya sa ating kapanahunan, kasi wala siyang simula, gitna at wakas, doon siya namatay sa krus ng Kalbaryo. At sa krus ng Kalbaryo po, ay may mga pag-uusapan tayong bagay. Pero bago po yan, two things that Jesus has done. One, the cross. Ang ibig sabihin po ng cross ay Christ removed the sin and its power. Ibig sabihin, tinanggal niya ang kasalanan at kapangyarihan ng kasalanan. Ano po ba ang kapangyarihan ng kasalanan? Pagkamatay. Yung pagkamatay po na physical death, hindi pa yan yung pagkamatay. Yung second death natin, na kapag tayo po humiwalay sa katawang ito, ay mapunta ka sa infierno. That is the second death na sinasabi. Yun po yung tinanggal niya. Karamdaman at kahirapan ay kasama din po yun. Tatanungin ko po kayo, ano po ba ang nakapagligtas sa atin? Ang dugo ni? Kung dugo lang ni Jesus ang nakapagligtas sa atin, pwede po bang saksakin na lang siya? Yes, dugo lang naman right? Pwede bang mayaman siyang isilang? Yes, kasi ang nakapagligtas sa kasalanan natin ay dugo. Pero bakit siya naghirap? Bakit siya nagpasakit? Bakit tinanggap niya lahat-lahat? Kasi meron po yung simbolismo para sa atin ngayon na mananampalataya sa tinapos niyang gawa ay maranasan natin yung mga pagpapalang yon. Amen? Are you ready sa revelation ng Panginoon ngayon? May 2 image po tayong pag-uusapan, 3 image sa pag-uusapan ngayon. Pero bago po ang lahat, sabi po dito, hanggang sa magpahinga ka sa wakas ng krus, hindi mo matatanggap ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Ibig sabihin, unless we appreciate, unless we remember, hanggang hindi tayo namamangha at hanggang hindi tayo naniniwala dun sa tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan at katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At tatalakayin po natin yung resurrection power next Sunday. Pero ngayon po, pag-usapan natin, 3 image po. The image of the finality of the cross and the image of the resurrection. 3 bagay po. Yan po yung nails, mga pako, yung koronang tinik, at ang susi. Amen? Yan po ang pag-uusapan natin. Mga pako, ang koronang tinik, at ang susi. Yung dalawa po dyan ginamit sa pagkakamatay. Okay? Alam niyo po ang pako, kung pag-uusapan po natin ang pako, there are different kinds ng nails. Meron po dyan common nails, yung masonry nails, meron po duplicate nails, and may roofing nails. At may iba't ibang gamit po ang nails. So pag-usapan po natin ng nails. Ang una pong gamit ng nails are made to pierce. Sa Tagalog po, tumagos. Pumako. Di ba? May dalawang bagay na pagduduktungin ng nails. At ang gagawin ng nails ay tatagos siya dun sa dalawang uri ng pinagduduktong. Amen? It was to penetrate wood, steel, or even concrete. Kasi nga, di ba, may mga pako na pang bato, may pakong pang semento, may pakong pang metal. Pero ang primary role niya ay tumagos doon sa pinagpapakuan o pinapako na bagay. Amen? Ang sabi po niya dyan sa Marcos 15:24, ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Next verse. Sabi sa awit 22, verse 14 to 16, makikita po natin kung ano ang nararamdaman ni Jesus na hinuhula or i-describe sa Psalms. And sabi po dyan, parang natapong tubig. Nawalan ako ng lakas. Tunay po ba nawala ng lakas si Jesus that time? Yes. Ang mga buto ko ay parang linsad. Alam niyo po, pinapanood ko po yung Passion of the Christ kasi meron po tayong song na ilalabas next Friday na ang title ay Koronang Tinik. About po yun sa death, sufferings, and victory ni Christ sa cross. Alam niyo po ba, hindi pantay yung dapa ng kamay ni Jesus dun sa pako na kailangan niyang iduktong. Hinatak yun para maiabot at maipako.
At hindi po siya pinako dito sa kamay. Ipinako po siya sa wrist. Dahil sa pag-aaral po, kapag sa wrist o sa kamay po siya pinako, mapupunit. Kaya dito po may upungan, dun sa pinakabuto sa wrist, dun siya pinako. Para dun siya mahang dun sa cross. At ang science po ng cross, ayan po ay death sentence sa mga Romano. Kasi po ang science po niyan, kapag naipako ka na yung weight ng tao ay bibigat, ang mangyayari doon, pati yung lungs ay magka-crash. At kung mahinahin na, doon pa lamang po, magkakaroon na po ng, nakalimutan ko po yung medical terms, pero pwede na siyang malagutan ng hininga that time. Pero nakita po natin, even na ipako ang Panginoon, na natili siyang buhay, kasi may mga sasabihin pa siyang importante. Amen. Magpapatuloy po tayo. Sabi po dito, pinagharian ng dibdib ko ng matinding, ano po yung takot na nasa puso ng Panginoon? Yun po yung siya ay mag-isa na lamang. Kasi throughout ng pamumuhay si Jesus ay nabuhay, hindi siya naalis sa pag-ibig at pagsama ng Ama. Alam niyo po bang hindi ang pako ang nagpanatili kay Jesus sa krus, kundi ang pagmamahal niya sa atin. Amen? Kaya kung iisipin po natin yon, masasabi natin, Lord, salamat. Talaga mamumuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga sa isang awitin, hindi ang mga pako ang nagpanatili sa'yo, kundi ang pag-ibig mo sa amin. Amen? Ang sabi, parang kandila ang puso kong natutunaw at nauubos. Next verse, sabi po dyan, itong aking lalamunay, tuyong abo, ang kagaya, ang dila ko'y dumikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Ano po yung sinasabi niya doon? Yung sinasabi niya, my God, why you forsaken me? Kasi doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan ay pumasok sa Kanya. Pwede po bang pagsamahin ng kasalanan ito ng Diyos? Hindi. Kaya ang Diyos Ama ay tumalikod sa Ama. Yun po yung iniiyak niya. Kaya hindi niya tinawag na Ama ang Diyos kung pumasok sa Kanya ang kasalanan. Sinabi niya, my God. In-address niya ng Diyos. Kaya ang sabi po, isang pangkat ng salarin ng aking nakapaligid para ako nasa gitna ng mga asong ganit. Mga kamay at pa ako'y kanilang pinupunit. Amen. Yun po yun. Fears in the hands and fears sa kanyang paa. Amen. Sabi po dito sa verse ng Isaiah 53 verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Hindi naman po siyang sumuway. Those nails ay para dapat sa atin. Dahil tayo po yung sumuway. Tayo yung nagkasala. Pero siya ay naging isang malaking sugat. Alam niyo po, binabasa ko po sa isang translation, siya ay naging sugat. Bakit? Alam niyo po bang hindi na halos yung ginawa ni Mel Gibson na Passion of the Christ, hindi po na-justify yon doon sa itsura ng ating Panginoon na nandun sa krus. Kasi ang sabi ng Isaiah, hindi na siya makilala bilang isang tao. Maaring alam niyo po ba, yung latigong ginamit sa kanya, ay yun po ay dumidikit sa balat at kukunin doon yung anumang flesh na pwede niyang hatakin, paghatak. Pero yun, ang sabi doon, 39 times na hinagupit si Jesus. At ang bawat hagupit, alam niyo po, kailangan ng 12 inches, 12 times na 2 inches na lapad para, kunwari kung i-stitch yun sa operating room, dapat 2 inches yung lalim para mapag-ugnay uli yun. How much more? 39 times to ilan mo yun? At yun po yung dinala ni Yesu Kristus para sa ating mga pagsuway. Amen? Nakakamangha po ang Panginoon, no? Sabi po niya, binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Totoo po ba? Alam niyo po, noong pinunta po siya doon sa Pilate, doon po sa ang isa pong hukbo ng Romano ay grabe. Kung di po ako nagkakamali, 30,000 po yun. Tinuruan po siya. Imagine, punong-puno ng dugo ang mukha ni Jesus at punong-puno din po ng laway. Ganon po siya binaboy. Ganon po siya pinahirapan. Kaya alam niyo po, lahat ng yun ay para sa atin. Those things are para sa atin. Ginawa niya yun. Pwede mo ba na mamatay na lang siya, na mahulog siya sa bangin? At
Di ba yung ulo niya bumagsak at dudugo? Kasi kailangan lang naman dugo, di ba? Pero bakit? Bakit ganon? Walang sino mang tao na nabuhay sa mundo na nakaranas ng pasakit na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo, siya lamang nakaranas nun. That is exact na sobrang murderous or horrific yung nangyari kay Jesucristo. Kaya po, whenever time we sing at the cross, kung ano man yung mga song about the crucifixion of Christ, we're just remembering, napakadakila mo talaga, Panginoon. Nagsabi po dito, ang parusang tiniis niya ang naglagay sa ating sa magandang kalagayan. Hello? Kaya po kung may sufferings tayo ngayon, hindi yun yung focus natin. Ang focus natin, no. Jesus has won the cross of Calvary. That's why kung ano ang natatamasa ako ngayon ay tanging biyaya lamang ng Panginoon. Ang sabi po dito, at dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Magaling na po ba tayo? Amen. Hallelujah. Ang sabi po niyan, pangalawang bagay, it was made to fasten. Amen. Ito'y nagdikit. Para pagdikitin ang dalawang bagay. Ang pago po ay para pagdikitin ang dalawang bagay. Support things together, it hold things together. Ang sabi po dito sa Colossians 2:13, kayo'y dating patay. Ano po yung patay sa atin dati? Yung ating espiritu. Amen? Dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Ito po yung pinagdikit niya. Yung dating lumang tipan ay binago niya at meron ng bagong kasunduan ngayon. Alam niyo po ba, ito po yung pinipreach ni Bishop Emin at sobra ako namangha. Sa bagong kasunduan, hindi nagkasundo ang Diyos sa tao, kundi nagkasundo ang Diyos sa kanyang anak. Tayo'y benepisyaryo lamang ng lahat ng pinag-usapan niya. Amen? Kaya po wala tayong kayang pagmayabang. Amen? Ang Diyos po ba'y nangako kay Abraham? Yes. Nangako po ba siya kay Moises? Yes. Nangako po ba siya kay Jacob? Yes. Nangako po ba kay David? Yes. Tanging kay Jesus lamang, hindi nangako ang Diyos sa mga tao. Sapagkat gusto niya na maranasan natin lahat ng pinag-usapan nilang mag-ama. Tayo ay makikinabang doon. Amen? Sabi po dito sa next verses. Verse 2, pinangwalang bisa ang lahat ng naisulat na alintuntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipago siya sa krus. Yun po yung nagdikit sa lahat ng mga bagay. Alam niyo po, kung hindi napago sa Jesucristo hanggang ngayon po, nagkasala ka lang, patay ka na. Ganun kalupit. Hanggang ngayon, nag-aalay pa rin tayo ng tupa sa tabernakulo. Hanggang ngayon po, pumapasok pa rin ang high priest once in a year. Yun po yung kapar kapur na tinatawag po nila. Napapasok minsan ang high priest sa tabernacle of Moses at mag-aalay siya ng tupang walang kapintasan. At yung dugo po na yun magiging kapatawaran ng buong Israel sa taon po ngayon. Guess what? Jesus offered His blood on the cross of Calvary para tayo po ay makaranas ng kapatawaran ngayon. Ang tanong, pinatawag na po ba tayo ng Panginoon? Kaya po yung 1 John 1:9, hindi po yun para tayo patawarin. Yun po ay affirmation sa ating isipin, nagkasala ka. At ang pag nagkasala, hindi na dapat inuulit. It is a reminder sa atin na kunwari nagsinungaling po tayo, ang kasinungalingan ay hindi ginagawa ng isang Kristiyano, dapat hindi ka magsinungaling. Amen? Kasi po ang ibig sabihin po ng confess doon, we agree na yung ginawa nating kasalanan ay kasalanan. Amen? Pero tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Ano pong panala? Ano pong tamang panala? Lord, salamat dahil sa mga latay at dugo ni Jesucristo. Mali po. Dahil po sa dugo ni Jesucristo, ako ay pinatawad na. Kaya ang pagsisinungaling na nagawa ko po ay hindi tama at dapat baguhin ko pong pag-iisip ko, hindi na ako magsisinungaling. Binibigyan po ba natin ng lisensya ang kasalanan? Hindi. Ipinauunawa po natin sa ating isipan, hindi siya dapat ginagawa. Kasi isa ka ng bagong nilalang. Hindi na po ako, Panginoon, magsusungit sapagkat ang pagsusungit ay hindi bagay sa isang bagong nilalang na. Amen? Kaya po ganun. Amen? Alam niyo po, kapag na-unveil tayo sa message of the cross, the grace of God, nababago po ang ating mga buhay.
Hindi na ako magme-message sa asawa ko o sa partner ko ng mga hindi tamang salita. Sapagkat ako'y binago na ng Panginoon. Ako'y pinatawad na. Eh, di ba pag pinatawad ka ng tao, gumagaan ang puso mo? Amen? Ganun din po tayo. Hindi nagalit sa atin ang Diyos. Pero maraming pastor at maraming bishop, ang preaching, galit pa rin si Lord. Hindi na po galit si Lord. Ang galit ng Panginoon, nasa krus ng Kalbaryo. Kailan siya huling nagalit dun sa tayo na nanampalataya sa Panginoon, hindi tayo tinitignan ng Panginoon ng kaaway. Tayo po yung mga kakampi na. Dahil si Yeso Cristo ay nasa iyo na. Amen? Sabi po sa pangatlong bagay, una po, it fears. Pangalawa, it fasten. Pangatlo, it finalize. It put things in place. It frees the builder to go to another works. Tama po ba? Lumilipat po ba? Kapag tapos na yung ginawang pagpapako, lilipat na po ba ang builders o yung manggagawa sa susunod trabaho? Yes. Kaya po noong pinako siya sa krus, nagkaroon po ng penale sa ginawa niya. So sabi po dito, Hebreo 10:12-14, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan. At ito'y, kaya wala na po tayong maidaragdag. Kaya po dalangin ko po, naririnig ko ng iba po nating mga kakilala na hindi mo na kailangan magpenitensya. Hindi mo na kailangan sugatan ng sarili mo. Sapagkat si Jesus na nagsugat para sa atin. Amen? At ito ay sapat na. Hello? Ito'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Kaya alam niyo po, yung word na seated, yung pag-upo, ang ibig sabihin po niyan, kapahinahan. Kaya umupo si Yeso Cristo sa langit, sa kanan ng trono lang, dahil tapos na ang laban. Amen. At nanalo si Jesus sa kasalanan at sa power ng kasalanan. Amen. Here, Hebrews 10:12-14, sabi niya, ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog. Nakita niyo po ba paulit-ulit, isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap. Sabihin nyo nga ganap. Magpakailanman ang mga nilinis ng Diyos. Alam niyo po ba, tinatawag po tayong ganap sa Panginoon ngayon. Amen? Tayo'y kompleto na sa Panginoon. Pangalawang image, the crown of thorns. Yung koronang tinik. Ano po ang sinisimbolo ng crown of thorns? Sabi po dyan sa Matthew 27:28-29, siya'y hinubaran niya at sinuota ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha siya ng matitinik na baging, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Hinito muna po tayo dyan. Hindi po yan ipinutong na parang ganito sa mga Miss Universe na, Jesus. Kasi tinutokso nila si Jesus eh. Di ba sabi ni Jesus, ako'y hari. Ako ang coming Messiah, I'm the King. Kaya sabi, King ka pala. Ito korona. Hindi. Ang sabi po yan sa Greek, kapag kinignan po natin sa Greek, yung pinutong o yung put is forcefully shock. Ibig sabihin, ibinaon. Yung kapal ng tinik, ng koronang tinik po na yun, ay hindi basta-basta. So imagine, another fresh blood, yung natamo. At hindi lamang po yun, nagbabasa po ako ng commentary at mga biblical scholar. Yung koronang tinik po na yun, ay hindi lamang po basta koronang tinik. Meron po yung lason na magpapamaga doon sa ulo ni Jesus. Imagine, the head of our Savior na mamaga, punong-puno ng laway, punong-puno ng dugo. Yun po yung lahat ng dinanas niya para ang ating pag-iisip ay luminaw at lumaya tayo sa pagdurusa. Amen? At alam niyo po ba ang ibig sabihin ng thorns? Ang thorns po sa Bible ay shame. It symbolizes yung ang panghihiya. It symbolizes yung suffering. It symbolizes the curse. Kaya alam niyo po, si Yeso Cristo ay nagsuot ng korona ng sumpa upang tayo ay magsuot ng korona ng kaluwalhatian. Amen? He done it all for us. Amen? Ang sabi po dito, what is the significance of the crown of thorns? Yan nga po. It signifies the curse, sufferings, problem, pagdurusa, at kasalanan. Sabi po sa Genesis 3:17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Kasi po nung nagkasala ang tao, meron po yung
sumpa. Ang sabi po dito, dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ng ipinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Next verse, sapagkat hindi pa na ako na. At sinabi po dyan na sinumpa yung tinik. Kaya po ang tinik po ay naka-associate sa paghihirap. Diba? Natinik ka. Siyempre, pag natinik po ba kayo, maginhawa. Diba? Hindi, diba? Iindahin mo yun hanggang hindi mo nakukuha yung tinik. Hindi yun maghihilong. Kahit nga po nakuha, meron pa rin siyang sakit. Yung mga nagtitinda po, alam yan. Diba? Pag natinik kayo, lalo na dito sa bandang may kuko, ay napakasakit ho nun. Amen? So yun po ang significance na sabi po sa Hebrews 6:7, sapagkat pinagpala ng Diyos ang lupain pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halaman ng pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung ang mga damo at halamang matitinik ang tumubo doon, walang kabuluhan. Kaya alam niyo po ang significance ng tinik talaga? Sorrow, sufferings, at yun po yung dinala ng Panginoon. Akala ng mga Roman soldier, yung paghamak nila kay Jesus, ay basta-basta lang hindi. Pinagtagumpayan ni Jesus at sinuot niya ang koronang tinik para tayo may kaginawaan sa buhay. Alam niyo po ang challenge ko po, sa tuwing nakakaranas tayo ng talagang makakaranas tayo ng pagdurusa at paghihirap dito sa mundo. Dumaranas po ba tayo? Yes. Alam niyo po magdeklara kayo na dahil sa koronang tinik, hindi na ako dadanas ng kahirapan. Amen. Sapagkat si Jesus mismo ang dumanas ng kahirapan. Kapag tayo po'y na-stress, mentally, bakit po siya sa crown o sa head? Kasi gusto niyang patunayan sa atin, even anxiety, even yung depression, ay pinagtagumpayan na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, di ba, wala pa siya sa krus ng Kalbaryo, nagpawis na siya ng dugo. Ang sabi po sa medical term, yun po ay hemahydrosis. Hema means blood. At nararanasan lang yun ng tao ng punong-puno ng stress. Pumutok yung capillaries niya at umagos yung dugo, ay lumabas yung dugo. Kaya nung hinuli siya, maaaring ang pawis niya at ang dugo'y naghahalo. At para yun sa ating depression, para yun sa ating anxiety, upang hindi na natin yun maranasan. Hallelujah. Amen. Sabi po dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Dahil po yung cross na yun ay gawa lang po yun sa punong kahoy. Imagine, hindi po yun polished cross o polished na punong kahoy. May mga splinter po doon. May mga parang ligas-gas po yun. Remember, open yung back ni Jesus dahil sa latay, dahil sa suga. Tapos meron na namang kukuskus doon. At alam niyo po ba na bawat sa salita niya, may sinabi pa siya, right? May sinabi pa siya sa krus, kailangan niya huminga. E pag huminga po siya, maligas-gas yung may sugat siya, masakit po yun. Amen? At yun pong lahat ng yun ay dinanas si Jesus para sa atin. Amen? Ang sabi po dito, verse Matthew 27:33-32, dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay puok ng bungo. Binigyan niya si Jesus ng alak at hinaluan ng abdo. Ngunit nang matikman niya yon ay hindi niya ininom. Bakit hindi niya ininom? Alam niyo po ba yung wine na merong gall? Yun po ay mercy ng mga Romans sa mga mamamatay. Kasi yun po ay nagpapamanhid ng pakiramdam para hindi nila maramdaman yung sakit. Imagine, hindi ininom ni Jesus kasi gusto niya pagdaanan kung ano yung dapat pagdaanan. At gusto niya maging conscious dahil may mga sasabihin pa siyang salita, importante po yun. Hindi po ba nakamamangha ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? At yun ay para sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya alam niyo po, pag dumadating tayo na nagsa-self-pity tayo, mag-remember lang po tayo ng mga ginawa ni Jesucristo, magkakaroon na ulit tayo ng kalakasan. Sapagkat dinala niya ang lahat ng yun para sa ating na mga makasalanan. At muli po, the keys.
Ang sabi po dito sa Revelation 1:18, and the ever-living one, living in beyond all time and space. I died, but see, I am alive forever. Amen. And I have the keys of an absolute control and victory over death and the Hades and the realm of death. Ang sabi po sa Matthew 16:18-19, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Verse 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind in earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Bakit po meron tayong susi ngayon sa mga upang ma-unlock ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoon, sapagkat it is finished. Ito'y tapos na. Kaya ano po ang big idea po natin sa hapon pong ito? Ang big idea po natin, in Christ, it is finished. The work has been done. May idadagdag ka pa ba? Wala na. Meron ka pa bang kayang ipagmalaki sa Panginoon? Wala na. Sapagkat ito'y tapos na, the work has been done, tayo lamang ay benepisyaro ng lahat ng pagpapala. Alam niyo po, sa trabaho ko po, may mga tumatawag po doon mga matatanda. Dahil sa UK po, maganda po ang benefit system po nila. Yung DWP ay para pong pension nila doon. At kapag sinabi nyo nga pong pension, wala na silang trabaho, pero tumatanggap sila ng allowance every month. Minsan by twice a month, minsan once a month. Pero wala na silang ginagawa. Alam niyo po ba, ganun din po tayo. Wala na tayong ginagawa ngayon. We are just responding to the work that has been done because Jesus did it for us. Amen? Bakit tayo nagsisimba pa din? Bakit tayo umaawit? Bakit tayo nagpipreach? Bakit tayo umahayo para ipangaral ang Panginoong Jesucristo? Dahil yun po ay tugon. Sabihin nyo nga po, tugon. Tugon natin doon sa kabutihan at pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa atin. Amen? Kaya tayo nagbibigay dito. Bakit tayo gumagawa ng worship songs? Bakit po? Hindi po yun dahil para sumikat ka or ano pa mang bagay or personal nating gain. Ito po ay tugon natin doon sa kabutihan ng Panginoon. Kaya alam niyo po, ang tunay na nakaunawa ng tinapos sa gawa ng ating Panginoon, masisipag sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi tayo natatakot na baka mawala yung kaligtasan ko. No. Ligtas ka na, kaya ikaw ay gumagawa. Amen? Hindi tayo natatakot na, naku, baka mawala ang pagpapala. No. You are already blessed. That's why you give. Amen? Kaya pong lahat ng bagay, we reciprocate by our response. Amen? By our response to this God. Amen? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Hallelujah, Lord. Amen. Yes, God. Hallelujah, worship of God. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Amen, Lord. Praise God. Hallelujah. Sabi po dun sa isang awitin na English, sabi po dun, you taught a way, you made a way, when you said that it is done. You taught a way, you taught a way, you made a way, when you said that it is done. You taught a veil, you made a way, when you said that it is done, it is done. Salamat, Panginoon, sapagkat tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sapagkat dahil po sa ginawa mo, dahil sa paghihirap mo, ikaw ay napako, ikaw ay naghirap, ikaw ay pinaghahagupit, ikaw ay dinuraan, ikaw ay hinampas sa ulo, ikaw ay pinagbubugbog, ikaw ay pinadalhan ng malaking cross, ikaw ay ang mga buto mo ay nagkalasog-lasog nung ikay hinatak upang
mapantay dun sa pagpapakuan. Lord, ito po'y para sa aming mga kasalanan. Ito po'y para kami maligtas. Ito po'y para makaranas kami ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang naghirap. Ikaw na ang nagsakit. Ikaw na ang hinusgahan. Ikaw na ang nakaranas ng hindi magandang pamamahiya upang kami po ay magkaroon ng magandang buhay. Kaya sa oras pong ito, ay kung ikaw ay hindi mo pa tinatanggap si Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, tayo po ay mag-o-offer ng salvation prayer right now. Ang kailangan mo lang ay aminin na ikaw ay makasalanan, paniwalaan ang tinapos niyang gawa, i-confess na siya ang Panginoon sa oras na ito at gagawin po natin ito ngayon. Sumabay po tayo at sa mga nakatanggap na po, let us lead us. Sumabay pa rin po tayo to encourage them na tumanggap sa Panginoon. Sabihin po natin, Panginoon, ako po yung humihingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Alam ko po na ako'y papunta sa impyerno. Ngunit, dahil sa iyong pagmamahal, dahil ika'y namatay sa krus, ikaw ay naghirap para ako ay liligtas. Sinasabi ko po na ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang manguna sa aking buhay. Ikaw po ang umupo sa trono ng aking buhay. Ikaw po ang masunod sa aking buhay. At salamat po sapagkat sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa bagong pananampalataya na natanggap ko sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po ang mananalangin. Salamat, Panginoon, for this wonderful message that was shared today. We are so glad that you did it all for us. Salamat po sapagkat ang kagandahan ng mensahe ng krus ay patuloy namin ipangangaral. Hindi kami magsasawa sapagkat alam namin na ito ang kapangyarihan over death and its power. Kaya sa oras pong ito ay malaya na po kami at malaya na po talaga. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin nga po natin ang dakilang Diyos.